Matagal na po ba akong nakatira sa bahay na to? Wala kasi nung bumalik ka dito, ibang tao na yung tingin mo sa amin. Pamilya mo kami, kaya gusto ko sana maalala mo kami. Yun po ang magpapasaya sa akin, Mamang. Yung maging teacher ako. Hindi ka magiging teacher kung hindi ka papasa ng board exam. May mga bagay sa ating buhay na hindi natin inaasahang mangyayari. Mga karanasan na sa huli ay magtuturo sa atin ng mahalagang leksyon. Isa na rito ang totoong kwento ng isang future teacher na sa kasawiang palad ay naging biktima ng isang vehicular accident at na-comatose sa panahong kailangan na niyang mag-take ng kanyang board exams. Siya ba ay magigising at makakabangon pa? Yan ang ating pakatutukan dito sa aming inspiring Christmas episode na pinamagatang Bingit ng Buhay. Ate, pag 30 na ako, malaki yung magiging ipon ko sa bangko, tapos may credit card ako. Tapos yun lang yung credit card na yun, pang shopping ko lang yun. Kaya, pag-shopping ko kayo nila Mamang, ni Papang, pati si Kuya Sandro. Pero iba pa yung shopping sa kung ano talaga yung regalo ko sa inyo. Tapos kanya-kanya kayo ng bukas ng mga regalo kong yun sa ilalim ng sobrang laking Christmas tree. Wow naman! Eh, kailan ba tayo nagkaroon ng sobrang laking Christmas tree? Hello, yung parol nga natin. Parang nung grade 6 ka pa lang ata, binili na ni tatay yan eh. Tapos mamayang gabi, tignan mo, pag sinindihan natin lahat ng mga ilaw natin, yung Christmas lights, magkikindatan sila kasi putito yung mga bulb. Eh basta! Di ba, Lord? Hindi lang sobrang laking Christmas tree, sobrang laking pera din pang Noche Buena! Ikaw talaga, hindi mo pa nga kinikita yung pera, gastos na kaagad yung iniisip mo. Nag-iipon ako. As if naman makakaipon ka. Bakit? Ganun ba kalaki ang kinikita ng isang teacher? Tignan mo nga si Mamang. Natanggal sa pagtuturo, tapos kahit man lang pang dialysis sana, nakakuha siya, wala. Malay mo naman, paano kung sa private ako makakuha ng trabaho? Malaki pa sweldo doon. Alam mo, ganito na lang, Vicky. Parang mas maganda kung mag-asawa ka ng mayaman, yung sobrang yaman, yung tipong may-ari ng ng department store, gano'n. Yeah. Para pati yung pang-shopping mo, libre na. Ayoko, no, hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ko pa napapagawa ng bahay si Mamang at Papang. Itong bahay natin ni Naanay, no. Basta, Project Dream House for the parentals. Achieve! Tayin mo lang. Ano ko sa'yo? Hala ka dyan. Hindi ko alam kung saan ko gusto. Basta ang importante, ang gusto ko, magkaroon ako ng trabaho na makakapag-support sa family ko, tsaka mabibigyan sila ng ng magandang kinabukasan ba. Siyempre, kahit para din sa future ko. So, naging gusto ko yung maging teacher dahil nga si Mamang gusto niya rin. Ayun na nga, ate. Habang naghihintay ako, sobrang kabado talaga ako dun kay... Hinihintay ko si Mrs. Paduang, tama? Paduang yung pangalan niya. Eh, bago ako, may nauna sa akin na interview. Tapos, mukhang mas may experience siya sa akin eh. Nag-teacher na daw siya sa Davao. Andiyan na. Ano? Bilisan mo naman magkwento. Ito naman, ang dami mo pa sa kalye. Uy, pwede ba? Natanggap ka ba? Oo nga, sabihin na. Pumasa na ba? Sabihin na nga. Naiihina ako. Bilisan niyo, baka mapasa dito. Tingnan mo kasi, Mamang, nangungulit na. Bilisan mo magkwento kasi. Maubos yung load mo. Bilisan mo, mapapasa na dito. Ano ba? Tanggap ka ba o hindi? Ano? Ito na nga. Nag-offer sila ng 3-year contract. Magiging teacher na ako ng 3 taon. May teacher na ba? Kailan ka daw magsisimula? May teacher na tayo. Kailangan ko munang ipasa yung board exam. Requirement daw kasi yun dun sa school. Pero pag napasa ko na yun, magiging full-fledged teacher na ako. Sos! Exam lang naman pala, kayang-kaya mo yun. Pasado ka na doon! Woohoo! Teka. Kailan ka kukuha? Ate, babiyahin na ako. Tawagan na lang kita ulit mamaya. Ito naman, nakakabitin ka naman talaga. O siya, sige, mag-iingat ka. Teka, yung helmet mo, dala mo ba?
Naiwan ko nakalimutan ko, pero malapit lang naman yung pupuntahan ko. Tawagan kita ulit, ha? O siya, sige, kita tayo mamaya. Bye! Bye-bye! Ang galing ng kapatid ko! Paano kayo, mamang? Sayang. Dahil napakalakas ng impact ng pagkakabangga kay Vicky, tumilapon ito sa daan at nawalan ng malay. Naisugod naman siya kaagad sa ospital. Mang, Pang. Uwi niyo na po muna si Mamang. Baka humakasama sa kanya dito eh. Hindi ko iiwan ang kapatid mo. Ayoko. Hindi makakabuti sa'yo. May dialysis ka pa naman sa Lunes. Ma'am, hindi rin naman po tayo pwedeng magtagal dito sa pagbabantay. May oras lang po ang ICU. Sige na ho, uwi na ho muna kayo na pa. Ayoko. Kuya, galing ka ng cashier, na-check mo na to? Wala pang isang linggo, 200,000 yung kailangan natin bayaran. Di pa kasama dun yung sa doktor na nag-opera kay Vicky. Tapos ngayon, hihingi na rin sila ng deposito. Bihira. Parang Demetrio yung galawan dito sa ICU. Meron naman akong perang papasok eh. 20,000 yun, galing sa paluwagan. Sa isang linggo siya papasok, pero yung 8,000 nun nakalaan para sa dialysis ni Mama. Mas agad din kami, Carla. Ang dami naming bills na kailangan bayaran ni Letlet. Sobra-sobra na ang pagsusuko. Di bale. Ibenta ko yung kapirasong lupa namin ng mamang niyo sa Mayhay. Pang, may proseso sa bentahan. At saka, hindi naman tayo agad-agad makakahanap ng buyer habang tumatakbo na yung bills dito ni Vicky. Eh di ay sanla ninyo. Kung sino magpapautang sa atin. Yun lang naman ang paraan na magagawa natin eh. Sa tingin niyo ba, ang kapatid mo may lalabas natin bukas? Sa makalawa? Hindi pa nga siya nagigising. Comatose ba siya? Diyos ko, maawa kayo. Ako na lang ang kunin ninyo. Ako na lang. Huwag lang mamatay ang anak ko. Huwag lang. Ako na lang. Kaya ko na mamatay. Ano ka ba? Ito makakabuti sa'yo. Tama na. Ma'am, mabubuhay po si Vicky. Pati po kayo. Wala pong susuko. Pang, kuya. Pang. Kapit lang. Wala pong susuko. Alam mo natin. Vicky, nito mga nagdaang taon, ano bang mga pagsubok ang nangyari sa pamilya ninyo? First talaga, nung na-opera yung father ko. Tapos, pangalawa, nung na-stroke siya. Oh, Tapos, ang isang pinakamalala din, yung nagkasakit si mamang at the same time na aksidente ako. Yung time kasi na yun, nagsabay eh. Nagsabay yung na-aksidente ako, tapos siya, may sakit din siya.
Tatlong araw ka nang hindi umigising. Bukas gigising ka na. Gigising ka na, gigising ka na, gigising ka na. Gusto pala yung gamot mo dito? Kailan pa? Ayos na yan. Ang mahalaga, makabili tayo ng gamot para kay Vicky. Sagutin mo muna ako. Kailan pa? Nung isang linggo. Bakit di mo sinasabi 1 linggo na pala? Di ba kabilin-bilinan ng doktor na hindi ka pwedeng pumalis sa pag-inom nito? Ha? Nagtadialysis ka pa naman. Pero di ba mas importante na mailabas muna natin si Vicky sa ospital. Saka ko na lang sasabihin kay Carla na ibili ako ng gamot. Ano? Para ikaw naman ang ma-ospital? Hindi mo ba yan naisip? Eh di gastos na naman. May pambili naman ah. Eh, hayaan niyo na. Katawan ko naman ito eh. Eh di ba? Problema din naman pag bumigay ang katawan mo. Pabayaan niyo na akong mamatay. Makatapos ibalot niyo na lang ako sa kumot, itapon niyo ako sa ilog. Para tapos na ang problema. Ano tumatakbo sa isip mo? Ha? At nasasabi mo yan, Emilia. Kahit man lang sa pag-aalaga sa... Alam mo kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Si Vicky. Si Vicky. Sabi ng doktor, 40% na lang ang pag-asa niyang mabuhay. Kung kinakailangan kong ibigay ang 60%, kahit mamatay ako, mabuhay lang ang anak ko, ibibigay ko. Naiintindihan mo ba yun? Dahil ina ko. May mali ba sa sinabi ko? Parang mahalaga ang buhay nila sa akin. Mahal ko ang mamang... Mahal kong kapatid mo. Mahal ko kayo. Ate, pag 30 na ako, malaki yung magiging ipon ko sa bangko, tapos may credit card ako. Tapos yun lang yung credit card na yun, pang shopping ko lang yun. Kaya, pag-shopping ko kayo nila Mamang, ni Papang, pati si Kuya Sandro. Pero iba pa yung shopping sa kung ano talaga yung regalo ko sa inyo. Alam mo, ganito na lang, Vicky. Parang mas maganda kung mag-asawa ka ng mayaman. Yung sobrang yaman. Yung tipong may-ari ng ng department store, gano'n. Yeah. Parang pati yung pang-shopping mo, libre na. Ayoko, no, hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ko pa napapagawa ng bahay si Mamang at Papang. Ano ko sa'yo? Hala ka dyan. Sana magising ka na, Vicky.
awa ka sa akin. Diyos ko! Sa naging malubhang kondisyon ni Vicky, tulong-tulong ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kahit kapos ang mga ito sa kakayanang pinansyal, walang patid ang kanilang pagdarasal na sana nga'y matapos na ang mga pagsubok na ito sa kanilang pamilya. Gising ka na? Baby? Nurse! Doc! Doc! Yung kapatid ko! Gising ka! Doc! Gising ka na. Sandali ka. Doc! Nurse! Yung sa mismong time na na-aksidente ako, wala talaga akong knowledge eh. Hindi ko na talaga siya ma-recall. Bali, kasi yun, that time, unconscious na ako nun eh. At Unconscious ka na? Sumukan ako ng dugo. Aha. Hindi na raw ako makausap. Pero yun nga po, yung pinagdaanan ko noon, yun yung hindi ko talaga makakalimutan kasi sobrang, lalo nung nakalabas ako, parang iniisip ko na wala nang pag-asa na maging okay yung buhay ko, yung buhay namin. Kasi nga, sobrang lungkot ko talaga nun. Following a traumatic event na gaya ng isang matinding motorcycle accident, posibleng nagkaroon siya ng memory lapses o state of confusion or slight loss of memory ng sister mo. Yung mga bagay siyang malilimutan. Gagaling pa po ba siya, Doc? Babalik pa kaya yung alaala niya? Hindi natin masasabi kung kailan completely babalik yun, pero unti-unti, through medication and therapy, pasensya at syaga mula sa pamilya, I believe your sister's condition will get much better. Oh! Anak, ikaw pala yan. Akala ko nakakita na ako ng multo eh. Ikaw lang pala. Nak, mag-aalas 10 na ng madaling araw ah. Ba't di ka pa natutulog? Dadalan ko sana ng inumin yung mamang mo. Tapos, sisilipin na rin kita. Anak? Mag-ingat ka rito, ha? Madulas. Bakit nasa dilim ka, anak? Matulog ka na. Hindi po ako makatulog. Ginugutom ka ba? May pandesal pa dyan. Pagpiprito kita ng itlog. Gusto mo? Hindi po ako nagugutom. Pikit mo lang yung mga mata mo. Kita mo, makakatulog ka na.
Matagal na po ba akong nakatira sa bahay na to? Oo naman, anak. Dito na kayo lumaki ng mga kapatid mo. Dito ka graduate ng elementary, ng high school, hanggang sa... Anak. Anak. Magpahinga ka na. O, di ba? O, dito naman tayo. Next page. Ito! Ano bang nangyari? Ito. Nung araw na to, si Cynthia to, yung pinsan natin na nasa Japan na ngayon. Okay. Meron yung araw na to, sabi ni Mamang, bantayan daw kita kasi meron silang ihahatid ni Papang dun kay Chang Zeni. Etong si Cynthia, Diyos ko, napakalikot ng bata na yan. So, syempre, dahil malikot siya, sinundan ko siya, binantayan ko din siya. Tapos, bigla kang nawala. Nagalitan ako ni Papang nun Yung pala, sinusundan mo lang yung nagbibenta ng ice buko. Tapos, eto naman, graduation ni Kuya to. Nung araw na to, iyak ka ng iyak kasi sabi ni Mamang, iiwanan ka na daw. Dapat pupunta kasi tayo sa graduation ni Kuya. Pero yun nga, iyak ka ng iyak. So, Uy, Vicky. Ito naman parang hindi ka naman nakikinig sa mga sinasabi ko sa iyo. Akala ko ba gusto mo makakita naman? Naandok na ako. Paano inaantok? Buong araw ka ng tulog tapos sa gabi gising na gising ka naman. Sa hapon ako inaantok dito tulog ko. Wala naman akong ginagawa dito maghapon. Kung dito mo nga lang Vicky! Paano tayo magkakatulungang makaalala ka? Parang hindi ka naman interesado paulit-ulit nga kasi. Paulit-ulit para akong bata. Para akong tanga. Nakakapagod. Hindi mo naman kailangan magalit sa akin, Vicky. Gusto lang naman kitang tulungan Wala kasi nung bumalik ka dito, ibang tao na yung tingin mo sa amin. Pamilya mo kami, kaya gusto ko sana maalala mo kami. Ulit. Hindi ako galit sa'yo. Kahit sino sa inyo, hindi ako galit sa inyo. Nagagalit ako sa sarili ko. Kasi pakiramdam ko, walang kwenta yung utak ko. Pag umiikot ako dito sa bahay, bawat sulok, bawat gamit na hawakan ko, ramdam ko naman, parang nahawakan ko na dati, pero halos wala talaga akong maalala. Sinusubukan ko, wala akong maalala. Kasi pakiramdam ko, walang kwenta yung utak ko. Pag umiikot ako dito sa bahay, bawat sulok, bawat gamit na hawakan ko, ramdam ko naman, parang nahawakan ko na dati, pero halos wala talaga akong maalala. Sinusubukan ko, wala akong maalala. Sorry. Wala akong maalala. Pakiramdam ko, parang kung nasa buhay ng ibang tao. Pinipilit ko yung sarili ko sa buhay ng ibang tao. Oo nga. Kayo, pamilya ko.
Naniniwala naman ako eh. Pero paano ko paniniwalaan yung mga ganyang kwento niyo? Ngayon ko lang naririnig yan. Eh, hindi ko pa nga maalala kung sino ako. O ano yung mga ginagawa ko noon. Mahirap to para sa akin. Nahirapan din ako. Alam mo, kahit hindi mo kami maalala, si Mamang, si Babang, tsaka si Kuya, Vicky, naniniwala ako. Nandyan pa rin kami. Sa puso mo. Naging ano rin po ako that time. Sobrang sobrang sensitive. Anong ginawa mo para bumalik ka sa normal? Parang ano rin po siya, ma'am eh. Kumbaga, as time goes by, naging okay din. O, itong isang ito, kailangan mong inumin pagkatapos mananghali. Itong dalawa, mamayang gabi. Ito ngayon, mamayang gabi. Naku, Edgar, baka naman mamaya magkapalit-palit pa yan. Magkadoble-doble, lalo ako ma-overdose niyan. Eh, sino pa masulyanin sa atin? Mas matanda nga ako sa'yo, pero mas makakalimutin ka kaysa sa akin. Basta, tanda ko yung mga gamot niya sa kulay ng tabletas. O, ito. Ito, sigurado ko na yan ang dapat mong inumin. Ito ngayon? Oo. Kalito eh. Ito, panulak po. Salamat. Inumin niyo na po yung gamot niya, Mamang. Alam mo, anak, mula nang umuwi ka dito, ngayon mo lang tinawag na mamang ang mamang mo. Alam mo, anak, kung ikaw ang magbibigay parati sa akin ng tubig, siguradong hindi ako papalya sa pag-inom ko ng gamot. Lalo na kung maririnig niya ulit na tatawagin mo siyang mamang. Nga po. Papang. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan, sa tulong na rin ng kanyang pamilya, unti-unting luminaw ang ilang mga alaala sa isipan ni Vicky. Mga alaalang unti-unting bumuo sa kanyang pagkatao. Hanggang sa... Oh, nahalungkat mo yung mga medals mo noon, ah. Akin to? Oo. Alam mo, sa ating mga magkakapatid, ikaw ang honor student. Lagi kang nasasabitan ng mga medals. Tapos, nung elementary at high school ka, valedictorian ka pa. Samantalang ako,
na hindi ako nakapag-uwi ng isang medalya kila mamang. Pasaway kasi ako nun. Hindi, sa'yo yan. Tapos naalala ko si Ate Carla mo nakapag-uwi ng medal dahil naman sa swimming. Nung college ako, dapat magiging Dean's Lister ako. Pero 88 dapat yung average ng lahat ng subjects, pero may isa akong 87. Kaya hindi ako pumasok sa Dean's List, tama? Magaling ka na. Welcome back, Vicky. Ano nga ulit yung course na gusto kong pasukan bago ko pilitin ni Mamang mag-education? Information Technology. Yun! IT! Tama! Tama! Kaso gusto ni Mamang maging teacher din ako kagaya niya. Diba? Alam mo, ang saya-saya ko. Hindi ko lang kung sabihin ko ngayon. Pero sa mga naririnig ko sa'yo, sa pagaling ka na, Vicky. Hindi pa lahat, kuya. Unti lang naman naaalala ko eh. Sandali lang. Ito. Kaninong favorite ang Hopyang Munggo? Alam mo yung sagot. Sinong may favorite sa atin ng Hopyang Munggo? Ako? Mali. Ako. Lagi ko lang pasalubong sa inyo ni Papa. Alam mo, tuwan-tuwa ako. Dahil ito yung pinakahintay ni Papang, ni Mamang at saka ni Carla. Yung marami ka nang naaalala. Pero teka, yung board exam na kukunin mo dapat, naalala mo na rin ba? Board exam? Natanggap ka noon sa isang trabaho sa exclusive school. Meron kang 3 years contract para makapagturo, pero kailangan mo munang pumasa sa board exam para sa mga teachers. Dok, kamusta na po yung kapatid ko? Mabilis ang recovery niya. Dun sa last therapy session namin, pinakwento ko na siya ng mga bagay na naalala niya tungkol sa family niya at yung ibang unfinished business niya. And I guess, malapit na siyang gumaling. Mahilig ka ring magbasa ng libro. Alam mo, ang sabi ng papang mo, manang-mana ka sa akin. Alam mo, nung bata ako, mula sa nobela, sa comics, sa English na libro, kapag nagustuhan ko, hindi ko binibitawan. Kaya ako naging maestra. Magiging teacher din ako, Mama. Baka hindi na pagtuturo ang para sa'yo, anak. Bakit naman po? Anak. Dahil po sa naging sakit ko? Anak, kapag ka naging guro ka, marami kang kakapisaduhin para ituro mo sa mga batang tuturuan mo. Naintindihan mo ba? Paano kung yun po yung gusto kong gawin? Paano kung yun yung plano sa akin ng Diyos? Ang plano sa'yo ng Diyos ay maging panatag ka at maging masaya ka. Yun po ang magpapasaya sa akin, Mamang. Yung maging teacher ako. Pero anak, hindi ka magiging teacher kung hindi ka papasa ng board exam. Ipapasa ko po yung board. Magiging teacher po ako. Para matupad ko yung mga pangarap ko sa inyo, Mamang.
malapit na yung yung board exams mo nung na-aksidente ka, di ba? Yes po, yes po. And was this something na dinamdam mo? Bali po, hindi ko po inisip yun eh. Ay, hindi. Lahat ng, kumbaga, doubts nila sa akin na sinasabi nila, wag ka na muna mag-take kasi yung ulo mo, mahirap yan. Oo. Wag ka na muna mag-take kasi hindi mo pa kaya, ganon. Yung mga, kumbaga, yung doubt nila sa akin, ginawa kong motivation yun para gawin ang lahat, magpursige para makapasa. Vicky, baka naman gusto mong mag-apply na lang sa ibang trabaho? Kahit huwag na yung pagtiteacher. Lalo na kung kukuha ka ulit ng board exam na yan. Mahirapan ka lang. Alam naman natin na hindi pa tuluyang gumagaling yung utak mo eh. Mahirapan ka lang magmemorya. Nak, matalino ka, anak. Pero yung sasaba ka sa ganyan, Baka iba na ang proseso ngayon. Baka yung mga tanong hindi mo masagot. At saka isa pa, alam mo, mahal din yung pagbayad sa review. Magpupuyat ka. Makakasama sa'yo ito. Vicky, kalimutan mo na yung board. Alam mo, sumama ka na lang sa akin. Mag-a-apply kasi ako ulit sa bagong trabaho. Malay mo. Bakit parang pinapamukha niyo sa akin na hindi ko na talaga kayang matupad yung mga pangarap ko? Parang nakalubog na talaga yung mga paa ko kung saan ako nakatayo ngayon. Wala na akong maipapasok sa utak ko, bobo na ako. Alam ko, marami na akong nakalimutang bagay na nangyari sa buhay ko noon. Pero yung kagustuhan kong tumulong sa inyo, sa buong pamilya ko, pati yung pangarap ko para sa sarili ko na magkaroon ako ng magandang buhay. Ramdam na ramdam ko pa rin yun. Nasa puso ko pa yun. Wala naman pong mali sa gusto kong gawin, di ba? Kung may mali man, susubukan ko ng susubukan hanggang maging tama. Hindi naman titigil yung pag-ikot ng mundo hanggat nakaapak pa ako sa lupa. Hanggat lumalaban pa ako, hanggat hindi ko sinusukuan tong laban na to. I'll keep counting my stars. Not my scars. ito, ayos na to. Di ba lang sabi Ang liliit naman ng mga binili mong parol, Carla. Di naman ata ito pang sabit sa bintana eh. Pang Christmas tree ito eh. Eto naman, kuya eh. Dahil pang sale kaya yan sa Divisoria, 10 piso lang isa. O, aarte ka pa ba? Sabit mo lang yan. Pwede yan dyan. Pero si Papang, sabi ko, bumili na ng bagong Christmas tree. Ang ginawa, pinalitan lang yung bumbilya. Pang, sumabay ka ng pabili kay Carla, oh, merong sale. Bakit? Regalo pa to nung nasirang tsunonong nyo. Ba, galing Germany ito. Hindi ko pagpapalit to sa galing ng China. Germany? Ay, nako. Basta kahit made in tawi-tawi pa yan, ang mahalaga, nasa atin ang totoong diwa ng Pasko. Kahit mahirap lang tayo, at kahit simple lang ang ating Noche Buena, basta masaya tayo. Si Mamang nag-drama. Carla, tumawa. Umiyak ka. Ano ba, Sayang kuya? effort ni Mamang. Ikaw talaga, ewan ko sa'yo. O, isabit mo na nga lang to. Ay, sige, ote. Dali. Ayan, o. Ay, sisindihan na natin! Ayan na yan. Three. Ang ganda! Germany. Germany, dito tayo. Okay. Papang, ay nako, Papang. Bakit parang, asan na ba si Vicky? Oo nga. Baka naligaw na yun. Uy! Oy, sandali ha. Magaling na si Vicky. Joke lang. Ano ba nangyari doon? O ba? Hindi mo lang na-text.
Ayan na pala, oh. Bakit? Hoy! Oo, bakit? Merry Christmas po sa inyong lahat. Ano Merry Christmas? Ano ba nangyari? Teka, bakit? Ano ba to? Oo nga, ano ba yun? Ano mga... Papang! Oh. Bumasa na ako ng buwan! In English, you deserve it. Basta, promise, sa susunod na Pasko, meron na tayong sobrang laking Christmas tree! Talagang hindi mo tinigil. Sabi ko po sa inyo eh. Maraming salamat, Salamat, Panginoon. Pero Vicky naman. So now, Vicky, you are a teacher? Nakapagturo po ako 1 year sa private school. Okay. And then, nagturo din po ako sa Department of Education po. Ang maganda doon kasi yung makita mo yung ngiti ng mga bata. Lalo kapag, thank you teacher, ganun sila. Yeah. Thank you po. Thank you so much para sa storya mo dito sa Magpakailanman. Yes po. And we wish you good luck, God bless. Lahat sana ng ninanais mo sa buhay, makamtan mo. Thank you very much, Vicky. Thank you po. Hindi natin batid ang mga mangyayari sa ating buhay bukas at sa darating pang panahon. Kaya naman, ugaliin nating magdasal at ipagdasal araw-araw ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. At sa aking mga ka-millennials dyan, anuman ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan o pagdadaanan pa, ito man ay may kinalaman sa kabuhayan, sa relasyon o sa ating kalusugan. Ito ay mapapagaan at malulutas kung ang bawat pamilya ay nariyan para suportahan ang bawat isa. Ako po ang inyong ka-millennial, Mel Tiangco, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligaya at mapayapang Pasko. Naway tayo ay laging manalig sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon, bukas, at magpakailanman.